Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad na makakausap ng mismong OIC PIO ng Police Regional Office sa BARM na si Captain Steffi Salanggit. Captain Salanggit, good morning po. Johnny Banyas, True Nasino. Live na po tayo sa DWIC, Aliw Channel 23. Morning po, Captain. Good morning po, sir. Good morning po sa lahat. Right. Ma'am, hingi lang po kami ng update with your indulgence. Ano na po ang latest dito sa nangyaring pananambang kay Sheriff Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan? Madam Salanggit. Opo, sir. Actually, sir, on the way po kami ngayon po ng MDS-TPO. Since mayroon din pong press briefing ngayon, si Provincial Director Police Colonel Salman Sapal regarding the progress dito sa ating kaso. Since na itatag na po yung SITG Mitra natin, nag-fast track na po tayo sa investigation at saka sa pag-identify ng iba pang mga possible accomplices at nakapag-file na rin tayo ng appropriate criminal complaints. May natumbok na po bang partikular na motibo? Initially, binabanggit posibleng politika or revenge or paghihigante ang anggulo, Captain Salanggit. Opo, sir. Yun nga po yung isa sa mga tinitingnan natin na angles. May nagsasabi po din na about sa politika dahil po itong si Mayor ay very active sa mga anti-criminality campaigns doon sa Sheriff Agwak. Meron din pong nagsasabi na yun nga po, tama po yun, revenge po. Kasi alam naman po natin na as reported, this is the third time na mayroong assassination attempts kay Mayor, but he's claiming na ito ay pang-apat na po. Right? Opo. Opo, Captain, na ano nyo na rin ho ba, na silip nyo na rin ho ba, ito pong posible pong kaugnayan din ng pagiging witness ni Mayor Ampatuan dito sa Maguindanao Massacre? Kasali po yan sa tinitingnan natin, sir. And I will give updates po pagkatapos nitong mangyayari na press briefing natin sa Maguindanao del Sur ngayon. Kamusta na po ang lagay ngayon ng alkalde at saka yung dalawang tauhan niyang nasugatan, Captain Salanggit? Last Sunday po, ang report naman po sa atin at kinumusta na rin po si Mayor mismo ng mga officers ng Philippine Army at ng ating pong mga kapulisan. Actually, nagpunta din na po doon si Regional Director natin, Police Brigadier General Jason de Guzman. And kinamusta po nila mismo si Mayor. Mabuti po ang kalagayan niya. He was unharmed noong last Sunday and as well as his driver. But yung dalawa nga po niya na security escorts, nagpapagaling na po ngayon. Stable na po ang condition stable since na. Mabuti kahapon pa po. Mga pulis po ba Opo, ito, sir. yung kanyang security detail? Mga pulis din? Yung isa po ay member ng Philippine Army, yung isa po ay civilian po. Right? Binabanggit po rito na may mga CCTV footage. Na-collate nyo na po ba lahat ng posibleng anggulong makapagtuturo at pagkakakinanlang dito sa mga suspect na incidentally ay napatay po sa pursuit operation, ma'am? Opo, sir. Actually, napakalaking tulong po ng social media kasi marami na pong nakapag-upload nitong mga CCTV footages and very helpful po sa ongoing investigation. I cannot disclose names by this time. Pero yung mga suspects natin na tatlo na napatay ay identified na po, and yung isa sa kanila na si alias Raprap ay meron pong existing na 3 warrants of arrest. Identified bang grupo? Mayroong grupo ba itong kinabibilangan, Captain? May binabanggit po na grupo but we're still looking into it po. Alright. Okay. Opo. Captain, bukod ho doon sa nangyari nga pong insidente, well, batid naman natin na, tama, no? This year, may eleksyon. Kamusta naman po ang seguridad po sa buong BARM after po nitong insidenteng ito?
Sir, nais po namin na ipaalam sa publiko dito po sa atin from the Police Regional Office of the Bangsamoro Autonomous Region na yung sa kabila po ng incident na ito, yung peace and order situation ay nananatili pong manageable and under control dahil tuloy-tuloy po yung mga anti-criminality operations natin dito sa Probar, kagaya po ng mga intensified police visibility natin, mga checkpoints, regular and random patrols, at yung mga joint operations natin kasama yung Armed Forces of the Philippines. And as well as yung mga campaigns natin against loose firearms at iba pa pong mga intelligence-driven na operations. Laban po dito sa ating mga lawless elements. Magdaragdag pa ho ba kayong checkpoint, Captain? Same pa rin po sa mga natin, sir, mga checkpoints po natin. But mas intensified po siya ngayon. Right. Captain Salanggit, marami po ang nagulat dahil sa ginamit na armas. Hindi po basta-basta dahil allegedly RPG ito, rocket-propelled grenade. First time po bang nangyari ito sa area ninyo? At kung sakasakali, may signature ba ito ng posibleng grupo para ma-identify nyo kung di nyo po na-identify, Captain? Totoo po, sir, na kakaiba siya na ginamit kasi it is a rocket-propelled grenade. Pero for further verification pa po ito ng EOD. But, sir, yun nga po, kagaya po ng sinabi ni Sir RD kahapon sa press briefing namin, if you look way back to the history dito sa Probar, existing po siya. But then, nung nagsimula na po ang ating peace process, doon na po siya na simulan na isurrender dito sa atin. Pero may mga natitira pa rin po na mga ganyan na armas na hindi pa siguro nila na ibibigay na unfortunately, yun nga po, nagamit po nila doon sa pananambang na nangyari kay Mayor Ampatuan. Ma'am, gusto lang namin malaman, ilan ho ang kasama sa sasakyan ni Mayor Ampatuan nung maganap po itong insidente? Ang kasama po ni Mayor ay driver niya lang po. Driver niya lang, tsaka yung isang body. So tatlo lang talaga sila. Wala ba silang ibang wala ba Convoy? Walang convoy? Yun po, sir, yung sinasakyan noong dalawang security escorts niya na tinamaan sa tiyan. Di Opo. bulletproof siguro, Yung Land no? Cruiser, sir, doon nakasakay si Mayor while yung dalawang security escorts, yun yung follow-up vehicle na sa likod na Toyota Hilux. Pick up. Right. Nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe. Go ahead. Yan po yung pinakabagong update natin regarding doon sa ambush incident. Ang gusto ko lang pong ipapatid sa lahat na patuloy po yung pagkalap natin ng mga information at pagpapanatili po ng kaligtasan dito sa ating community. Hindi lamang po sa Sheriff Aguac, kundi pati po sa buong Bangsamoro Autonomous Region. Kaya hinihiling po namin na ibigay po ng ating community yung buong cooperation nila habang isinasagawa po yung investigation. Sir, we will provide additional updates habang umuusad po yung kaso natin. Maraming salamat po sa pagkakataon, Captain Salanggit. Good luck po sa inyo at good morning. Ingat po Ingat kayo po dyan. kayo, Captain. Salamat po. Good morning. Opo, sir. Salamat po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, si Captain Steffi Salanggit ng OIC-PIO, Police Regional Office ng BARM. Kaugnay naman po sa naganap na pananambang kay Sheriff Aguac Mayor Ahmad Mitra Ampatuan.